Sa isang sulok ng bulwagan, nakatayo si Damian Vergara. Isang lalaking nakasuot ng itim na tuksido. May malamig na titig at bihirang mapangiti. Ngunit sa mga sandaling yun, nakaramdam siya ng kakaiba. Isang init na matagal niyang hindi niya naramdaman. Sino siya? Mahinang tanong niya sa kaibigan niyang si Rico. Her name is Elena Alonte, blind since birth, local performer sa mga charity event. Napatingin si Damian sa entablado habang pinagmamasdan ng babaeng nakangiti sa gitna ng mga papuri. Hindi siya makapaniwala ng babaeng walang nakikita ay siya pa ang may pinakamagandang pagtatanghal. Why? Biro ni Rico sabay ayos sa tuksido nito at lagok ng alak. Are you interested in the blind? Hindi sumagot si Damian. Sa halip, tinitigan lang niya si Elena na ngayon ay marahang kumakausap sa ilang audience member na gustong bumati sa kanya. Come on bro, dagdag pa ni Rico. May halong tawa sa boses. Your tito wants you to get married as soon as possible. Maybe that's your chance. Kahit blind, at least hindi kanya makikitang nakasimangot buong araw. Napatingin si Damian kay Rico. Malamig ang titig. You're an idiot. Ngumisi lang si Rico. Tila sanay na sa pagiging suplado ng kaibigan. Relax, Mr. Vergara. Anito habang nilalaro ang hawak na wine glass. Magsisimula na ang auction pagkatapos ng performance niya. At kasamang gitarang yun sa charity bidding. So, matipid na tanong ni Damian. Sabay lingon mula sa entablado kung saan marahang isinasantabi ni Elena ang gitara. Well, sagot ni Rico. Kung interesado ka talaga sa kanya, o kahit gusto mo lang tulungan yung foundation, then buy it. Alam mo namang hindi lang perang nagbubukas ng pinto. Minsan, gesture din. Nanatiling blanco ang ekspresyon ni Damian. Hindi niya alam kung bakit siya nag-aaksaya ng oras sa ganitong usapan. Ngunit sa likod ng malamig niyang tingin, naroon ang isang kakaibang interes sa kanya. Ilang minuto lang ang lumipas at nagsimula na ang auction. Sa entablado, umakyat ang host na babae, dala ang mikropono at ngiting puno ng enerhiya. Okay, ladies and gentlemen, sigaw nito na puno ng sigla. Our auction is about to begin. All proceeds tonight will go to the rehabilitation and training programs for our differently abled performers. Nagpalakpakan ng mga tao, kasabay ng masiglang tugtog ng background music. Sa harapan, inilapag ng dalawang staff ang ilang instrumentong ginamit ng mga PWD performers na may mga tamborin, violin at isang simpleng acoustic guitar na may maliit na gasgas sa gilid. First item, a guitar used and signed by tonight's final performer, Miss Elena Alonte. Muling nag-ingay ang crowd, may ilang humanga at may iba namang nagbulungan. Sa mesa ni na Damian at Rico, bahagyang tumango si Rico. That's your cue, Vergara? Tahimik lang si Damian, nakasandal sa upuan, hawak ang wine glass. Ngunit ang mga mata niya hindi naaalis sa gitara. Isang simpleng damit, oo, but something about it felt personal. Starting bid, 50,000 pesos. Sigaw ng host. Agad na nagtaas ng paddle ang isang babae sa harapan. 50,000, 55, 60. Nagpatuloy ang bidding at unti-unting tumaas ang presyo. 200,000. Sigaw ng isang negosyante sa kabilang dulo ng bulwagan na si Mr. Asuncion. 200,000. Any higher? Tanong ng host. Umikot ang tingin sa mga bisita. Tahimik si Damian hanggang sa marinig niya ang tinig ni Rico. Mahina pero nangaasar. Well, hindi ka ba sasabay? Marahan ni Damian na inilapag ang wine glass. 5 million. Tahimik, ilang segundo walang kumibo. Napatigil ang host, bahagyang napatanga at maya-maya ay ngumiti na. 5 million. Going once. Going twice. Sold. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa loob ng bulwagan at tila pagkabigla sa halagang binitiwan ng binata. Sa isang tabi, nakatayo si Elena. Hindi sigurado kung anong nangyayari, pero naririnig ang tuwang-tuwang tinig ng host at ng mga tao. Ang gitara niyang minsan ay naging sandigan niya ay nabili ng isang hindi niya kilalang tao. Grabe,
Bulalas ni Ana, ang kaibigan niyang palaging kasama sa mga event. Hindi pa nga nakaka 3 minutes, na-sold na agad? Na-sold na agad? Tanong ni Elena na halatang kinakabahan pa. Magkano raw? Hindi ko sure kung narinig ko ng tama pero parang 5 million daw. Napasinghap si Elena. 5 million? Mahina niyang sambit, parang hindi makapaniwala. Siguro, kilalang businessman yung bumili. Dagdag ni Ana, nasabik pa rin ang tono. Baka isa sa mga sponsor. Grabe ang swerte mo, Elena. Imagine, yung simpleng gitara mo nabili ng ganong kalaki. Ngumiti si Elena ng marahan, bagaman ay may halong lungkot sa loob. Masaya ako na mapupunta sa mabuting layunin yon. Pero sana pala, nakapagpaalam ako ng maayos sa gitara ko. Tahimik silang dalawa sa ilang sandali hanggang sa marinig nila ang boses ng host. Ladies and gentlemen, our generous bidder for Miss Elena Alonte's guitar would like to personally meet her. Nanlaki ang mga mata ni Ana. Ha? Ikaw daw, Elena? Bahagyang natigilan si Elena. Ako? Tumango si Ana, sabay hawak sa braso ni Elena. Halika na, tutulungan ka naming lumapit. Habang dahan-dahan silang naglalakad papunta sa gitna ng bulwagan, naramdaman ni Elena ang mga matang nakatingin sa kanya. Ngunit sa lahat ng yon, isa lang ang presensyang ramdam niya. Isang malamig, ngunit hindi maipaliwanag na titig. Miss Alonte, this is Mr. Damian Vergara, the one who bought your guitar. Sabi ng host. Bahagya si Elenang napalunok bago nagsalita. Magandang gabi po. Ako po si Elena. Damian Vergara, maraming salamat po sa pagbili. Malaking tulong po yun sa foundation. Hindi ko rin alam kung bakit ko binili. But I think the voice really impressed me. That's probably one of the reasons. Bahagyang natawa si Elena. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o mahihiya. Salamat po. Masaya akong nagustuhan niyo. Kung hindi ka busy mamaya, gusto kitang makausap. Sabi ni Damian. Ha? Ako po? Tanong ni Elena na halatang nagulat. Tumango si Damian kahit alam niyang hindi naman iyon makikita ni Elena. Oo, gusto ko lang pag-usapan yung isang bagay na pwedeng makatulong sa'yo. Sandaling natahimik si Elena bago siya tumango. Sige po. Matapos ang maikling usapan, inalalayan siya ni Ana palabas ng entablado. Habang bumababa sila, halos hindi mapigilan ni Ana ang kilig. Grabe, Elena, sa personal ang gwapo, parang isang prinsipe. Sabik na sabi ni Ana habang halos nangingiti pa rin. Napalingon si Elena, may halong tuwa at pagtataka sa boses. Gwapo? Ano ba ang katangian at itsura ng isang gwapo? Tanong niya, tapat at puno ng kuryosidad. Matangkad, maputi, mukhang seryoso pero yung tipong mayaman. Ang linis manamit, parang hindi pinagpapawisan. Ganun ba? Ibig sabihin, hindi ko malalaman kung gwapo talaga siya. Hindi mo man makita, mararamdaman mo. Sabi ni Ana, sabay kindat kahit alam niyang hindi ito makikita ni Elena. At judging by the way he talked to you kanina, may something. Ha? Wala yun no? Baka gusto lang niyang tumulong. Bakit gusto ka pa niyang kausapin mamaya? Panunokso ni Ana. Ngumiti lang si Elena at bahagyang napailing. Ewan ko pero kung totoong ang gusto niyang tumulong, sana nga. Samantala, 5 million ha? Sabi ni Rico, sabay tawa habang nilalagok ang natitirang alak sa baso. Para lang sa gitara na gasgas na at may tape pa sa likod. Hindi siya pinansin ni Damian. Tahimik lang itong nakatayo sa gilid ng mesa. Hawak ang cellphone pero halatang malayo ang iniisip. Hindi ko alam kung awa ba yun o trip lang. Pero knowing you, Damian Vergara doesn't waste money without a reason. Patuloy ni Rico. Itinaas ni Damian ang tingin. Malamig pa rin ang ekspresyon. Hindi ko rin alam. May kung anong kakaiba sa babaeng yun. Kakaiba? Bro, she's blind. Of course, kakaiba. Napasinghap si Damian, tsaka napatingin kay Rico ng matalim. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Then medyo seryoso na rin ang tono ni Rico. Na-curious ka? O gusto mo lang patunayan na kaya mong tulungan kahit sino kung gugustuhin mo? Tahimik si Damian ng ilang segundo bago sumagot. She deserves more than standing on a stage,
just to be pitied. May potential siya. Napangiti si Rico at bahagyang umiling. So anong plano mo? Simple lang. Tutulungan ko siya pero kailangan ko rin siya. Kailangan? In what way? Personal at business. Sagot ng diretsyo ni Damian. Natahimik si Rico pero napangisi rin sa huli. Dam, sounds like trouble. Ngumiti lang si Damian ng bahagya, yung tipong halos hindi halata. Maybe, but I've handled worse. At gaya ng napag-usapan, matapos makipagkamay ni Damian sa iba pang investors na dumalo sa charity event, agad siyang pumasok sa pribadong silid. At tulad ng inaasahan, naroon ang bulag na si Elena Alonte na nakaupo sa sofa, katabi ang kahoy na tungkod na palagi nitong ginagamit bilang gabay sa paglalakad. Bahagyang napaangat ng mukha si Elena nang marinig ang pagbukas ng pinto. Sir Damian? Yes, ako nga. Malumanay ang boses ni Damian pero ramdam ang otoridad. Lumapit siya tsaka naupo sa tapat ni Elena. Salamat sa oras mo. Ngumiti si Elena, bagaman halatang kinakabahan pa rin. Wala po yun. Sabi po ng coordinator, gusto niyo kong makausap? Tumango si Damian kahit alam niyang hindi naman ito makikita. Oo, gusto kong pag-usapan yung isang bagay na medyo personal. Natahimik si Elena na parang nag-aantay. Alam kong matagal ka ng bulag at gusto kong malaman mo na may paraan para makakita ka ulit. Po? May isang experimental surgery abroad. Hindi garantisado pero mataas ang chance. I know the doctor. I can arrange everything. Expenses, travel, procedure at lahat-lahat na. Halos hindi nakapagsalita si Elena sa pagkabigla ni hindi niya mahanap ang tamang salita. Pero bakit po? Sumandal si Damian, inilagay ang kamay sa tuhod. Dahil kailangan ko ng kapalit, isang kasunduan. Kasunduan? Ulit ni Elena na halatang naguguluhan pa. Tama, gusto kong magpanggap ka bilang asawa ko sa loob ng 4 na buwan. Nanatiling nakatulala si Elena na tila hindi agad makapaniwala. Asawa? Peki lang. Purely business. Wala kang kailangang gawin maliban sa sumama sa akin sa mga event at tumira pansamantala sa aking bahay. Kapalit noon, babayaran ko lahat ng gasto sa operasyon mo. At kung gusto mo, bibigyan pa kita ng karagdagang halaga para sa pamilya mo. Tahimik si Elena. Hindi niya alam kung matatawa o iiyak. Hindi ko alam kung insulto ba to o biyaya, sir. Neither. Sagot ni Damian. Ito ay isang alok. Ikaw ang magdedesisyon pa rin sa huli. Matagal bago nakasagot si Elena. Hanggang sa wakas, nagsalita siya at nakahugot ng lakas. Bibigyan niyo po ko ng paningin kapalit ng 4 na buwan? Yes. Sagot ni Damian. Huminga ng malalim si Elena. Pinakikiramdaman ng tibok ng kanyang puso. Pwede po bang mag-isip muna ako? Of course, I'll give you time. Pero sana bago matapos ang linggo may sagot na. Tumayo siya at inayos ang coat at bago lumabas, sandaling tumingin kay Elena. Bagaman alam niyang hindi siya nito nakikita. Naiwang tahimik si Elena habang hinahaplos ang hawakan ng kanyang tungkod. Sa unang pagkakataon, may nag-alok sa kanya ng pag-asa. Kapalit ng isang bagay na hindi niya lubos maintindihan. Pumikit siya ng mariin at doon huminga ng malalim. Pag-uwi niya sa bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang ina. Kamusta ang pagtatanghal, anak? Tanong ni Aling Elvira habang inaabot ang kamay ni Elena papasok ng bahay. Ayos naman po, Nay. Sagot ni Elena. Pilit na ngumiti kahit halata ang pagod sa boses. Ang daming pumalakpak sa'yo kanina, sabi ni Ana. Sabi ko na nga ba, may mararating talaga ang boses mo. Nakangiting sabi ng ina. Ngumiti lang si Elena habang marahang hinahanap ng kamay ang upuan. Maraming tao, Nay. Ang ingay pero masaya. Yung gitara mo, naibenta raw. Tanong ng ina habang nagbubuhos ng tubig sa baso. Opo, Nay. May bumili po. Magkano raw? Sandaling natahimik si Elena. Hindi ko po alam pero sabi nila malaki daw. Sus Mariosep, gasgas na nga yun. Talaga sigurong humanga sa'yo yun. Siguro nga po, Nay. Napansin ng ina ni Elena ang pagkailang ng anak niya. May problema ba, anak? Tahimik ka simula pagdating mo. Umiling si Elena pero pagkatapos ng ilang segundo ay nagsalita rin.
May nakausap po ko kanina. Yung lalaking bumili ng gitara. Lalaki? Ano namang sabi anak? May inaalok po siya. Surgery para sa mata ko. Surgery? Pero hindi ba sabi ng doktor noon ay delikado yun? Opo, pero sabi niya, ito raw ay bago't posibleng gumana. Siya na raw ang gagasto sa lahat. Nanlaki ang mata ni Aling Elvira. Ha? At ano namang kapalit? Huminga ng malalim si Elena. Gusto raw niyang magpanggap akong asawa niya sa loob ng 4 na buwan. Natahimik ang ina ni Elena na tila hindi makapaniwala. Anak, baka naman niloloko ka lang ng lalaking yon. Hindi basta-basta ang ganyang alok. Alam ko po, Nay, pero kung sakaling totoo, kung ito yung chance ko. Gusto kong makita kayo, Nay. Gusto kong makita ang mundo kahit isang beses lang. Natahimik si Aling Elvira. Hindi alam ang isasagot. Hawak niya ang kamay ng anak at mariing pinipisil. Anak, isipin mong mabuti. Hindi lahat ng maganda libre. Baka may kapalit na mas mabigat. Yumuko si Elena at huminga ng malalim. Gusto na niyang aminin na pagod na siyang mga pasadilim ng mundo. Nais niyang makita ang bawat kulay, ang paglubog at pagsikat ng araw. Hindi lang sa kung paano ito inilalarawan ng iba, kundi sa sarili niyang mga mata. Nasa tamang edad na po ako, Nay. 24 na ako. Kaya ko na pong magdesisyon sa ibang bagay. Baka naman ito lang po, Nay. Napahawak si Aling Elvira sa dibdib. Anak, hindi ko gustong pigilan ang pangarap mo. Pero natatakot ako. Baka sa pagtanggap mo mas lalo ka lang masaktan. Napailing si Elena habang pinupunasan ng luha gamit ng likod ng kamay. Sanay na po akong masaktan, Nay, pero hindi pa po ako nasanay na mangarap. Tahimik na tinitigan si Elena ng kanyang ina. Kahit alam niyang hindi yun masasagot ng mga mata ng anak, ramdam niya sa tinig ni Elena na matagal na nitong pinipigilan ng pag-asa na ngayon lang ulit naglakas loob. Kung yan talaga ang gusto mo, wala akong magagawa kundi suportahan ka. Pero anak, mangako ka na mag-iingat ka, ha? Tumango si Elena. Halos manginig ang labi. Opo, Nay. Salamat po. Doon ay mabilis na lumipas sa mga araw na halos iyon na lamang ang nasa isip ni Elena. Nanais makita at masilayan ng totoong itsura ng mundo. At katulad ng napag-usapan ay sa isang silid kasamang isang assistant na bitbit ang mga dokumento. Tahimik lang si Elena habang nakaupo sa isang sofa. Ramdam niya ang presensya ni Damian na malamig, mahinahon at mabigat. Good morning, Miss Salonte. I hope you had time to think about my offer. Bati ni Damian. Huminga ng malalim si Elena at marahan niyang itinabi ang tungkod. Opo, Sir Damian. Pinag-isipan ko po ng mabuti. Then, tatanggapin ko po. Good. I'll take care of everything from here. Ngumiti si Elena, bagamat hindi niya alam kung tama ba ang kanyang desisyon. Pero sa puso niya, isa lang ang malinaw na ito ang simula ng pagbabago ng kanyang buhay. At pagkatapos, tumahimik si Damian at pinagmasdan ng kaharap na tila isang anghel. Maputi, mahaba at tuwid ang buhok at may mapulang mga labi na agad niyang iniiwasang titigan. The agreement will take effect after the surgery. I'll then introduce you to my father as my wife. I-introduce? Bilang asawa? Tumango si Damian. Kalmado pa rin ang boses. Yes, my father doesn't have to know the truth. It's only for a short period. Strictly business. At pagkatapos ng 4 na buwan, then we part ways. You'll get your full recovery treatment at doon nagtatapos ang kontrata. Kahit hindi nakikita ni Elena ang mukha ng lalaki, ramdam niyang lamig sa bawat salita nitong binibitiwan. Wala po bang ibang dahilan? Bakit ako? Bahagyang napaismid si Damian tsaka napailing. You're different. Sandali siyang tahimik bago muling nagsalita. Hindi mo ko kilala at hindi mo ko hahabulin sa kung anong meron ako. That makes this easier. Kung tutuparin ko po to, kailangan ko lang bang umarte bilang asawa ninyo? Yes, you'll stay with me. Attend a few public events and play the role convincingly. My assistant will guide you through everything. Tumango si Elena, bagaman may kaba sa dibdib. Sige po, basta mapanindigan ko lang yung part ko. Good.
The contract will start after the surgery. I handled the arrangement within this week. At simula ngayon, sa akin ka na muna titira. Titira po? Sa inyo? Napasinghap si Elena at agad na pataas ang ulo. It's part of the deal. Kung gusto mong maging madali ang proseso, kailangan mong masanay sa paligid ko. Besides, magiging mag-asawa tayo sa papel. Remember? Kumunot ang noo ni Elena. Bahagyang umiti kahit kabado. Pero sa totoo, estranghero pa rin tayo. Don't worry, Miss Alonte. Hindi ako interesado sa kung anong iniisip mo. Layunin ko lang ay matapos ito ng maayos. Agad namang dinapuan ng pagkailang si Elena. Sige po, kailan po tayo aalis? Within this week. May padadala akong sasakyan bukas para kunin ang mga gamit mo. Bukas agad? Gulat na tanong ni Elena. Yes, the sooner the better. Para matapos na rin yung preparasyon. Sigurado ka bang bukas na? Why? May boyfriend ka pa bang dapat i-break? Tugon ni Damian sabay halukip-kip. Napakunot ang noo ni Elena. Halatang nabigla sa tanong. Wala po akong boyfriend. At saka, hindi naman ako yung tipo ng babaeng kailangan magpaalam pa sa kung kani-kanino. Good. Mas madali kung ganun. Walang istorbo. Hindi na nakasagot si Elena. Pero naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. Pakiramdam din niya ay kahit hindi pa niya nakikita ang binata, nakatitig ito sa kanya. Magpahinga ka na. Tomorrow morning, 9 o'clock sharp, may driver na susundo sa'yo. Opo, Sir Damian. Drop that, Elena. From now on, I'm your husband. So when we're face to face, lose the sir. Understood? Parang napako sa kinatatayuan si Elena. Hindi makasagot. Ramdam niyang namula ang kanyang pisngi. Kaya agad siyang umiwas ng tingin kahit alam niyang hindi naman niya ito nakikita. Sige po, Damian. Nang makalabas sa silid, mariing napapikit si Damian. Napasinghap siya ng malalim at bahagyang bumuntong hininga. Para bang kinapos siya ng hangin sa sandaling yun sa muling pagkikita nila ni Elena. Sir, you have a meeting with Chairman Vergara. He wants to meet your fiancé. Ani Alvin, ang sekretary ni Damian. Have the wedding certificate ready by tomorrow. Napalingon si Alvin at halatang nagulat. Sir, ibig niyong sabihin, tomorrow agad? The sooner we make it official, the easier it'll be convince my father. Tumango si Alvin, sabay bukas ng folder na hawak. Understood, sir. Pero ano po ang sasabihin natin kay Chairman kung hahanapin niya agad si Miss Alonte? Sandaling natahimik si Damian, tsaka hinawakan ng sentido. Sabihin mong nasa recovery period pa siya after the operation. We'll introduce her formally after the surgery. Got it, sir? Tugon ni Alvin, sabay tiklop ng folder. Anything else you want me to prepare? Make sure the mansion is ready before she arrives. Ayoko may makitang kahit anong nakakaistorbo sa kanya. Noted, sir. Huminga ng malalim si Damian, tsaka tumingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Tahimik lang ang paligid, pero sa loob niya, parang may kung anong gulong hindi niya kayang ipaliwanag. Hindi niya alam kung bakit parang bumigat ang dibdib niya nang marinig niya kanina ang boses ni Elena habang sinasambit ang kanyang pangalan. Parang may kung anong humaplo sa isang bahagi ng pagkatao niyang matagal nang sarado sa emosyon. Focus, Damian. Mahina niyang bulong sa sarili. Business lang to. Parte lang to ng plano upang makuha ang ikalawang firm. Matapos ang ilang minutong lumipas, muli ay bumaba si Damian sa kanyang kotse at pumasok sa napakalaking villa ng kanyang ama. Where's your fiancé? Tanong ni Alfonso Vergara. Hindi man lang tumingin sa anak habang binabasa ang ilang dokumento sa mesa. She's tired. The event took longer than expected. I told her to rest. Sagot ni Damian. Kalmado ang tono pero may bahagyang pag-iwas ng tingin. Napahinto si Alfonso. Dahan-dahang iniangat ang ulo at tinitigan ang anak niya. Rest? You're introducing her to me soon, Damian. Hindi ito basta relasyon lang. You know what's at stake? Yes, I do. And I'm handling it. Maikling tugon ni Damian. Walang bakas ng emosyon. I've heard that before. But this time, I hope you understand that I'm running out of patience. Tahimik lang si Damian at marahang tumango. You need to show stability.
If you want the second firm, prove to me that you can handle not just business, but a family. I know, I'm working on it. Malamig na tugon ni Damian. Just married with love, iho. Huwag mong gayahin ang sa amin ng iyong ina. Natahimik si Damian nang marinig yun. Bihirang magsalita ng ganun ang ama niya. Lalo na sa tungkol sa nakaraan nilang mag-asawa. Just marry with love, iho. Huwag mong gayahin ang sa amin ng iyong ina. Ulit ni Alfonso. Ngayon ay mas mahinahon na ang boses. Ang pera, kumpanya, pangalan. Lahat yan ay nawawala. Pero ang totoong mamahalin mo, kung totoo, yan ang hindi mo mabibili. Bahagyang kumunot ang noo ni Damian, pero hindi siya sumagot. Just marry with love? Mahinang nitawa si Damian. Love doesn't build empires. Bulong niya sa sarili bago tuluyang naiba ang usapan tungkol sa negosyo. Samantala, pagbaba pa lamang ni Elena sa kotse, ramdam na niya ang kakaibang aura ng paligid. Ang tunog ng lagaslas ng tubig mula sa fountain at ang huni ng ibon sa paligid. Narito na po tayo? Tanong ni Elena sa assistant na babae na kasama niya paglabas upang siya'y alalayan. Opo ma'am, ito po yung mansyon ni Mr. Vergara. Dito na po muna tayo titira simula ngayon. Tahimik lang si Elena habang maingat na naglalakad. Hawak ang braso ng assistant. Ramdam niya ang lamig ng marmol na sahig at ang bango ng paligid na amoy bulaklak na mahal at mamahaling pabango. Ang laki naman po nito. Mahina niyang sambit, parang kinakausap lang ang sarili. Ngumiti ang assistant. Isa po ito sa mga bahay ng pamilya Vergara. Don't worry ma'am, nasabihan na po ang mga staff na tulungan kayo sa lahat ng pangangailangan ninyo. Salamat. Tipid na sagot ni Elena. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman. Takot ka ba o hiya? Parang hindi pa rin siya makapaniwala na ilang araw pa lang ang nakalipas. Tumutugtog lang siya sa isang charity event at ngayon nakatayo siya sa harap ng bahay ng isang bilyonaryo. Pagpasok nila sa loob, ramdam ni Elena ang lamig ng aircon at ang kakaibang tahimik ng lugar. Parang bawat yabag niya umaalingaw-ngaw. Miss Alonte. Napalingon siya sa pinanggalingan ng tinig na may malalim, kalmado at pamilyar. Si Damian nakatayo sa may hagdanan, suot ng simpleng itim na polo at pantalon. Kahit hindi niya nakikita, naramdaman agad ni Elena ang presensya ng lalaki. Mr. Vergara, pasensya na po kung medyo natagalan. Mahinang bati ni Elena. Lumapit si Damian. It's fine. Welcome to your new home, Elena. Napatigil siya sa mga salitang yun. Home? Parang hindi siya sanay marinig yun mula sa ibang tao. Salamat po. Sana po hindi ako maging abala. Well, nagpahanda ako ng maid para sa'yo at nurse. Maid at nurse? Tumango si Damian. Oo, para mas madali sa'yo mga bagay habang nagpapagaling ka pagkatapos ng operasyon. At para siguradong ligtas ka habang ako'y nasa opisina. Bahagyang kumunot ang noo ni Elena. Hindi naman po kailangan na may nurse. Sanay naman po ako mag-isa. Matagal na rin naman po akong ganito eh. Hindi ito tungkol sa kaya mo. Ito ay tungkol sa dapat. Gusto kong siguruhin na walang magiging problema bago ang surgery. Naiintindihan mo ba yun? Pero kaya ko ayoko. Kaya ko ang sarili ko. Tanggi ni Elena. Saglit na natahimik si Damian. Nakita niyang nanginginig ang mga kamay ni Elena habang mahigpit na hawak ang tungkod. Hindi niya alam kung awa ba o inisang naramdaman niya sa sandaling yun. Alright, pero pagkatapos ng surgery kailangan mo ng nurse. Pagsuko ni Damian at sumenyas kay Manang Lita upang ipakilala kay Elena ang lugar. This is Manang Lita. Ihahatid ka niya sa silid na tutulugan mo. Ngumiti si Manang Lita at mahinahong hinawakan si Elena sa braso. Halika iha, dahan-dahan lang, medyo madulas ang marmol. Opo, sagot ni Elena. Marahang sumunod habang mahigpit pa rin ang hawak sa tungkod. Ramdam niya ang lamig ng sahig at ang amoy ng malinis na hangin sa loob ng bahay na malayo sa simpleng amoy ng lumang kahoy na bahay nila ng kanyang ina. Dito ka titira, iha. Malaki to, may sariling banyo at cabinet. May tawag dito sa gilid kung kailangan mo ko o si Sir Damian. Maraming salamat po. Walang anuman. Mabait si Sir kahit mukhang seryoso lang palagi. Nakangiting sabi ni Manang Lita. Masasanay ka rin agad dito. Huwag kang mahihiya. Tumango si Elena.
bagamat hindi niya alam kung saan titingin. Sige po, salamat po talaga. Nang makaalis si Manang Lita, tahimik siyang naupo sa kama. Inabot niya ang malambot na bedsheet at marahang hinaplos ang tela. Hindi siya sanay sa ganitong lambot, sa ganitong katahimikan. Ang laki siguro ng kwartong to. Mahina niyang bulong, pilit ini-imagine ang paligid. Sa di kalayuan, narinig niyang yabag ni Damian na papalayo. Damian? Mahinang sabi ni Elena, parang tanong sa hangin. Ano kaya talaga ang itsura mo? Samantala, yes, in the next 2 weeks, maaari siyang dalhin sa US for her surgery. Ani Doc Morales, ang Pilipino na doktor na siyang mag-oopera kay Elena mula sa States. But you need to take care of your wife, Mr. Vergara. Of course, maikling sagot ni Damian sa telepono habang nakatayo sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina. Nakatitig siya sa labas, sa mga ilaw ng syudad na parang walang katapusan. Gagawin ko ang lahat para maging maayos ang operasyon. Good, sagot ni Doc Morales mula sa kabilang linya. The procedure's delicate. Experimental pa rin to. Kaya kailangan niyang emotionally stable bago at pagkatapos ng surgery. Walang stress, walang matinding pagod. Naiintindihan mo ba, Mr. Vergara? Alright, I'll send the final medical requirements tomorrow. Take care of her as your wife, not as a project. Nang matapos ang tawagang iyon, huminga ng malalim si Damian. Napapikit siya, ngunit agad ding idinilat ang mga mata nang muling sumulpot sa isip niya ang imahe ni Elena. Sir, hindi po ba kayo uuwi ngayon? Tanong ni Alvin. Hindi, I'll stay here. Tumawag po ang maid sa bahay, sir. Sabi niya, ayaw daw kumain ng asawa ninyo. Sandaling natahimik si Damian bago bumuntong hininga. Uuwi pala ako. Anya sabay tayo mula sa swivel chair at kinuha ang coat niya. Akala ko po dito muna kayo matutulog. Agad na napahinto si Damian bago matalim na nilingon si Alvin at lumabas sa opisina at mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Pagdating niya sa mansyon, ay tahimik ang buong paligid. Madilim na. Tanging mga ilaw sa hallway lang ang bukas. Marahang binuksan ni Damian ang pinto at sinalubong siya ni Manang Lita habang nag-aalala. Sir Damian, salamat at dumating kayo. Kanina ko pa siya pinipilit kumain pero ayaw talaga. Sabi niya'y busog pa raw ho siya. Nasaan siya? Malamig na tanong ni Damian habang inalis ang coat at inilagay sa upuan. Nasa kwarto pa rin po. Tahimik lang doon na para bang nag-iisip. Tumango siya at walang sabi-sabing nagtungo ng silid. Habang palapit siya sa silid ni Elena, ramdam niya ang kakaibang katahimikan. Nang kumatok siya ng marahan at walang tugon, kaya't binuksan niya ang pinto. Nakita niya si Elena, nakaupo sa gilid ng kama, nakayuko at marahang hinahaplos ang tungkod. May nakalapag na tray ng pagkain sa maliit na mesa sa tabi niya na halos hindi nabawasan. Bakit hindi ka kumakain? Tanong ng mahinahon ni Damian. Napalingon si Elena sa direksyon ng boses. Busog pa po ako. Hindi ako naniniwala. Hindi ka kumain buong hapon. Tahimik si Elena bago nagsalita. Hindi ko lang po alam kung anong uunahin. Ang saya, takot o kaba. Parang lahat sabay-sabay. Huminga ng malalim si Damian. Kailangan mong kumain. Hindi mo kakayanin ang surgery kung mahina ka. Hindi ko naman po sinasadya. Minsan lang, nakakapanibago lang po. Sanay kasi ako sa maliit, tahimik, hindi ganito kalaki o kaayos. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung anong isasagot na hindi niya mahanap ang tamang sagot sa pagiging inosente ni Elena. Kung hindi mo gusto rito, sabihin mo. Pwede kitang ilipat kahit saan ka komportable. Hindi po, ayos lang po rito. Siguro kailangan ko lang pong masanay. Tinitigan siya ni Damian, tsaka marahang kinuha ang tray ng pagkain. Kumain ka kahit kaunti. Hindi rin ako kumain kasi hinihintay kita. Kasi di ba sinabi mo kailangan nating magpanggap? Hindi ba't ang mag-asawa, sabay na kumakain? Natigilan si Damian sa narinig. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Nakatitig lang kay Elena na tila walang kamalay-malay sa bigat ng kanyang sinabi. Hinintay mo ko? Ulit niya at bahagyang nagulat sa tono ng sarili niyang boses. Tumango si Elena at marahang nakangiti. Opo, kasi kahit kasunduan lang to,
gusto ko pa rin gawin ng maayos. Kung magpapanggap po tayo bilang mag-asawa, dapat kahit papaano, totoo yung kilos, di ba? Napabuntong hininga si Damian. Hindi niya alam kung matutuwa o ano. Hindi mo kailangan gawin yan, Elena. Hindi ko naman hinihingi na, alam ko po. Pero gusto ko para hindi ako mukhang sinungaling sa harap ng papa mo. Ramdam niya ang katapusan sa boses ni Elena at kung paano ang dedikasyon nito sa plano niya. Fine, pero sa susunod, huwag mong palalampasin ang pagkain mo kahit wala ako. Ngumiti si Elena na parang batang natuwa. Oo, Damian. Kinuha niya ang tinidor at nagsimula ng kumain. Tahimik lang si Damian. Nakaupo sa kabilang dulo ng kama at pinagmamasdan siya. Ang sarap nito. Ikaw ba, kumain ka na? Tanong ni Elena matapos ang ilang subo. Hindi pa, pero mukhang kailangan ko na rin. Dito ka na lang kumain. Sabay turo ni Elena sa espasyo sa tabi niya. Napailing si Damian pero sa huli, sumuko na rin. Umupo siya sa tabi niya at kinuha ang plato. Fine. Agad na sumenya si Damian sa serbidora at makalipas ang ilang minuto, dumating na rin ang pagkain na nakalagay sa tray. May gusto ka bang kainin bukas? Tell me para alam ko ang ipapahanda sa serbidora. Basag ni Damian sa katahimikan habang kinukuha ang kutsara at tinidor upang simulan ng pagkain. Isda, mga gulay na pangkaraniwan naming kinakain. Tumango lamang si Damian. Ngunit tila sa unang pagkakataon, ngayon lamang siya ginanahang kumain. Take a rest, okay? Sige, salamat sa pagsabay kumain. From now on, we'll always eat together. Ani Damian bago tuluyang lumabas ng silid. Nang maiwan si Elena, napakapit siya sa kanyang dibdib. Ramdam ang mabilis na tibok ng puso. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ganoon ang nararamdaman niya sa bawat salitang binitiwan ni Damian. Always eat together? Mahina niyang bulong na halos hindi makapaniwala. Dahan-dahan si Elena ang humiga sa kama. Nakatingala lang sa kisame na hindi naman niya nakikita. Sa isip niya, pinipilit niyang ilarawan kung anong itsura ni Damian. Ang lalaking tinig lang ang gabay niya. Malamig ang boses, pero may kung anong lambing kapag hindi ito nagbabantay. Siguro, matangkad, laging seryoso, pero mabait din siguro kahit ayaw niyang ipakita. Mahina niyang sabi sa sarili bago napangiti. Sa labas ng silid, nakasandal ng tahimik sa pader si Damian. Hawak niya ang sariling dibdib na tila hindi niya maipaliwanag kung bakit hindi rin siya mapakali. Anong ginagawa ko? This is just a business. Mahina niyang sabi, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may kakaibang epekto ang babae. Hindi niya kailanman inasahan na ang isang simpleng bulag na mga awit ay makakayanang guluhin ang tahimik niyang mundo. Mabilis na lumipas ang oras para kay Damian. Pakiramdam niya ay kay bilis at hindi rin mahabol. Vacation? Ulit ni Alvin, medyo nagtataka. Sir, first time niyo yatang mag-leave ng ganito kahaba. Yeah, maikling sagot ni Damian habang inilalagay sa likod ng sasakyan ang bagong bili niyang fishing set. Hanggang matapos ang surgery ng asawa ko. After that, balik ulit sa trabaho. Pero sir, hindi ba may mga pending meeting kayo with the board? Alvin, lahat ng meeting pwedeng i-reschedule. Yes sir. How about the marriage certificate? Na-proceed na ba? Already done sir, sagot ni Alvin habang nag-aayos ng mga dokumento sa folder. Naiproseso na po nung nakaraan na linggo pa ng legal team. Good. I want everything ready before we fly to the States. Noted, sir. By the way, si Mrs. Vergara po ay may schedule na bukas for her pre-surgery evaluation with Doc Morales' team. Make sure na may maghahatid sa kanya. I'll follow after my meeting with the board. Sagot ni Damian habang kinuha ang ballpen at pinirmahan ng ilang papeles. Sir, pero mukhang kinakabahan si ma'am. Kanina po kasi sabi ng maid, ilang beses siyang nagtanong kung babalik pa raw ba siya matapos ang operasyon. Bahagyang natigilan si Damian, ngunit agad din niyang itinago ang anumang emosyon. Sabihin mong huwag siyang mag-alala. I'll make sure everything goes well. Copy, sir? Pagkaalis ni Alvin, napasandal si Damian sa upuan. Sandali siyang natahimik, tsaka hinawakan ng singsing na nakapatong sa mesa. Ang simbolo ng kasunduang hindi niya inakalang magdudulot ng ganitong bigat.
Marriage certificate. Contract lang to, Damian. Huwag mong kalimutan yun. Bulong niya sa sarili. Ngunit sa loob-loob niya, alam ni Damian na unti-unti nang nagiging komplikado ang simpleng kasunduang sinimulan niya. Gusto mong sumama ko sa pangingisda? Pero bakit ka naman mangingisda? Tanong ni Elena. Bahagyang nagulat nang dumating ang binata at puntahan siya sa veranda. Ang sabi mo, paborito mo ang isda. Paos na wika ni Damian, sabay iwas ng tingin nang mapansing nakatuon sa kanya ang mga mata ni Elena. Nakaramdam siya ng hiya, isang bagay na hindi niya inaasahang mararamdaman sa harap ng babaeng hindi naman nakakakita. Nais kong mangisda sa biyak na bato. Dahil baka nagsasawa ka na sa mga putahe na hindi naman pamilyar sa'yo. Bahagyang natawa si Elena. Hindi naman, masarap naman lahat ng ipinapahanda mo. Pero mas masarap kung sariwa. At gusto ko ring maranasan kung paano yung simpleng buhay na nakasanayan mo. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o ano. Biro ni Elena habang hinahaplos ang tungkod na nakapatong sa kanyang kandungan. Isang katulad mo, mangingisda? Bakit hindi ba bagay? Tanong ni Damian na may bahagyang ngiti sa labi. Hindi naman sa ganun, pero sa boses mo pa lang, halatang hindi ka sanay sa araw o sa amoy ng dagat. Napangiti si Damian tsaka napakamot sa batok. Isang bagay na bihira niyang gawin. You'll be surprised kung gaano kabilis akong matuto. Sigurado ka? Baka sa halip na isda, ikaw pa yung mahuli ng lambat. Sa unang pagkakataon, narinig ni Elena ang malumanay na tawa ni Damian na hindi malamig, hindi rin pilit, kundi parang natural lang na lumabas. Maybe, pero kung yun ang kapalit para makasama ka, ayos lang. Napatahimik si Elena. Sandaling hindi niya alam ang isasagot. Ramdam niya ang bahagyang pag-init ng pisngi niya, kaya agad siyang umiwas ng usapan. Anong oras ang alis natin? Ngayon na. Ngayon na? Ulit ni Elena. Yes, nagpahanda na ako ng picnic basket at mga kakailanganin natin. Pero hapon na. Mahina at nag-aalalang wika ni Elena habang marahang hinahaplos ang tungkod na nakapatong sa tabi niya. Mas maganda yan. Tahimik ang dagat sa ganitong oras at hindi rin mainit. Wala pa akong damit na pamalit eh. Dahilan pa ni Elena, pero halata sa tono niya na hindi rin talaga tumatanggi. May dala si Manang Lita. Lahat ng kailangan mo inasikaso ko na. Parang ang bilis mo namang magdesisyon. Sanay ako sa ganun. Pag gusto ko, ginagawa ko agad. Sagot ni Damian. At katulad nga ay hindi na nakatanggi pa si Elena. Doon ay puno ng ingat ni Damian na kinuha ang kanyang kamay at nilakad ng papalabas. Kasabay nun ang pagtigil ng pintig ng puso ni Elena. Ramdam rin ni Damian ang bahagyang panginginig ng kamay ni Elena habang ito'y hawak niya. Hindi niya alam kung dahil ba sa kaba ng babae o kung anong hindi niya maipaliwanag na koneksyon na biglang nabuo sa kanilang pagitan. Dahan-dahan lang, may 3 baitang pa. Salamat, hindi pa rin ako sanay na may humahawak sa akin ng ganito. Ng ganito? Tanong ni Damian, hindi napigilan ng mapangiting tono. Nang may pag-iingat, kadalasan kasi kapag tinutulungan ako ng iba, parang laging nagmamadali. Pero ikaw, parang laging sigurado. Hindi na kumibo si Damian. Bihira siyang mapatigil ng kahit sino, pero sa mga sandaling yun, tila may tinamaan sa kanya. Paglapit nila sa sasakyan, agad niyang binuksan ang pinto tsaka ulit ito inalalayan. Upo ka, malapit lang tayo sa pier. Pier? Tanong ni Elena. Yeah, dun tayo sasakay. May naghihintay na bangka. Gusto kong marinig mong tahimik ang dagat sa dapit hapon. Tahimik sa biyahe si Elena. Ramdam niya lang ang malamig na hangin na pumapasok sa bintana at ang pamilyar na tunog ng dagat habang papalapit sila. Nang huminto ang sasakyan, bumukas agad ang pinto at inalalayan siya ni Damian palabas. Naramdaman ni Elena ang buhangin at hampas ng hangin ng panghapon. Sit here beside me. Paos na sabi ni Damian. Sige, ang sarap ng simoy ng hangin. You've never done anything like this before, have you? Oo. Katulad nito na parang mag-asawa na date. Wala pa ako nagiging nobyo kaya masasabi kong first time ko to. Napatingin si Damian sa kanya. Bahagyang nagulat. Wala pa? Umiling si Elena.
Bakit parang nagtataka ka? Hindi naman siguro usong ligawan ng tulad kong bulag, di ba? Hindi sa ganun. Just surprising. You're different. Different? In a good way ba yan o bad? Good. Sagot ni Damian na walang pag-aalinlangan. You're honest. Walang gusto kundi totoo lang. Napangiti si Elena. Siguro kasi wala naman ako nakikita para husgahan ng tao. Ang naririnig ko lang ay boses at ang nararamdaman ko lang kung mabuti ba o hindi. Tinitigan lang siya ni Damian. Sa unang pagkakataon, may kakaibang init sa dibdib niya na hindi niya maintindihan. Bakit tahimik ka? Baka naiilang ka sa mga sinabi ko. Tanong ni Elena. Hindi. I'm just not used to talking like this. Usually business lang o meeting. Ngayon, tumingin siya sa malayo, sa kalmadong dagat na unti-unting sinasayawan ng dapit hapon. Ngayon, parang gusto kong makinig lang. Natawa si Elena. Wala naman akong sinasabi. Exactly. That's what makes it peaceful. Sagot ni Damian. Tahimik silang pareho sandali. Tanging tunog ng alon at ihip ng hangin ang pumapagitna sa kanila. Hanggang sa marinig ni Damian ang mahina pero totoo mula kay Elena. Kung ganito pala ang pakiramdam ng may kasama, ayokong matapos agad. Hindi agad siya nakasagot. Tumingin lang siya kay Elena at sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas. Doon niya natagpuan ang kasagutan sa matagal ng palaisipan sa kanyang isip. Totoo nga, may dahilan ng pag-iisip niya sa dalaga, ang pag-aalala, ang mga pagkakataong napapatingin siya rito ng walang dahilan. Gusto niya si Elena at ngayon hindi niya na kayang pagdudahan pa ang nararamdaman niya. Elena, I'm glad kasi ako ang kasama mo sa sandaling to. Sa bagay na unang beses mong mararanasan, it's mean more to me than you know. Salamat, Damian. Hindi ko akalaing mararanasan ko to. Ang hangin, ang tunog ng alon, parang may kulay na kahit hindi ko nakikita. Baka sa susunod, makita mo na talaga. Mahinang sabi ni Damian. Baka nga, pero kahit hindi pa, sapat na muna tong nararamdaman ko ngayon. Sagot ni Elena, sabay tawa ng mahina. Sandaling natahimik si Damian at pinagmasdan niya ang babaeng nakaupo sa tabi niya. Magaan ang ngiti, kalmado ang muka, parang walang bakas ng bigat o takot. Hindi niya alam kung kailan nagsimula, pero ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong uri ng kapayapaan. Damian, tawag ni Elena, marahang iniikot ang tungkod sa daliri. Anong kulay ng langit ngayon? Napatingala si Damian at bahagyang ngumiti. Kulay kahel. May halong asul sa dulo tapos may manipis na ulap. Ang ganda siguro, no? Hindi lang maganda. Sobrang ganda, Elena. Kung ganun, masaya akong kasama ka ngayon. Sabi ni Elena. Ngumiti si Damian. Ako rin, Elena. Bukas na ang surgery. Nakakatakot man pero kakayanin ko dahil... Napahinto si Elena. Tila nag-iipon ng lakas ng loob bago muling magsalita. Dahil yun ang usapan. Pagkatapos nito, para na lang akong bulag na dadaan sa buhay mo. Hindi ko man alam ang lahat ng totoo tungkol sa'yo. Masaya ako, Damian. Masaya ako naging parte ka ng buhay ko. Parang may kumurot sa dibdib ni Damian sa narinig. Tahimik lamang siyang nakatingin kay Elena. Pero sa loob-loob niya, tila may kung anong biglang gumuhit. Hindi niya alam kung dahil ba sa mga salitang bulag na dadaan o dahil sa katotohanang totoo yun na mawawala si Elena sa buhay niya sa oras na matapos ang lahat. Don't say that. Hindi mo alam kung anong mangyayari pagkatapos. Mahina, ngunit matigas na sabi ni Damian. Alam ko naman, Damian, hindi ako umaasa ng sobra. Isa lang akong babaeng natulungan mo at hanggang dun lang ako. Stop it, Elena. Napalalim ang boses ni Damian, ngunit hindi sa galit, kundi sa bigat ng nararamdaman. Hindi ito simpleng tulong lang. Hindi ka... Naputol siya't napailing at tumingin sa malayo. Hindi ka lang basta parte ng isang kasunduan. Tila tahimik ang mundo sa pagitan ni Damian at Elena. Hangin lang at alon ang nagpatuloy sa paggalaw. Damian, salamat. Kahit sa maikling panahon, pinaramdam mo sa akin na may halaga ako. Hindi nakasagot si Damian dahil kung magsasalita pa siya, baka tuluyan niya nang aminin ang katotohanang matagal niya nang tinatago
na ayaw niyang matapos ang kanilang usapan at ayaw niyang mawala si Elena. At katulad nga, kinabukasan, lumabas ang general check-up kay Elena at ayos iyon lahat. Sir, nakahanda na po ang private jet patungo ng US. Ani Alvin, tumangulang si Damian, ngunit halata sa mukha niya ang kaba. Make sure everything's ready. Wag na wag may aberya. Mahinahon pero puno ng otoridad na sabi niya. Opo sir, si Doc Morales din po'y nakausap ko na. Inaayos na rin nilang schedule ng operation. Sagot ni Alvin. Tahimik ng sandali si Damian tsaka tumingin sa direksyon ng silid ni Elena. Nasabihan mo na ba siya? Hindi pa po, sabi ni Manang Lita. Nag-aayos pa raw at medyo kinakabahan. Okay, ako nang magsasabi. Pagpasok niya ng silid, nadatnan niyang nakaupo si Elena sa gilid ng kama. Suot ang simpleng puting dress. Hawak nito ang maliit na rosaryong laging nasa tabi ng unan. Handa ka na ba? Tanong ni Damian. Sinubukang gawing normal ang tono ng boses kahit may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Ngumiti si Elena pero halatang nanginginig ang mga daliri. Handa? Hindi ko alam pero siguro oo, kailangan kong maging handa. Lumapit si Damian. Marahang hinawakan ng kamay ni Elena at nagpantay ang kanilang level dahil sa pagkakaluhod niya sa harap nito. Huwag kang matakot. Sasamahan kita sa buong biyahe. Hindi kita iiwan. Napatingala si Elena at kahit hindi niya ito makita, ramdam niya sa paraan ng pagkakahawak nito na totoo ang mga salita. Salamat Damian. May hiling lang sana ako. What is it? Maaari ko bang hawakan ang mukha mo? Sandaling natahimik si Damian. Parang biglang humigpit ang hangin sa pagitan nilang dalawa. Tinitigan niya si Elena. Ang maamo nitong muka, ang bahagyang nanginginig na labi at ang mga daliring naghihintay ng pahintulot. Why? Mahinang tanong ni Damian. Gusto ko lang, kahit hindi ko makita, gusto kong maalala ka. Kung sakaling hindi ako magising pagkatapos ng operasyon, gusto kong alam ko man lang kung anong pakiramdam ng mukha mo. Bahagyang napasingap si Damian. Don't say that. Ngunit nang makita niyang bahagyang yumuko si Elena, ay napabuntong hininga siya at dahan-dahang tumango. Hinawakan ni Elena ang mukha ni Damian gamit ang parehong kamay. Puno ng maingat, parang natatakot na baka maglaho ang lalaking nasa harap niya. Dama niya ang gaspang ng panga nito, ang linya ng ilong, ang init ng balat, at ang bahagyang pag-igting ng panga ni Damian habang ito ay tahimik. Matangos ang ilong mo, matigas ang panga. Siguro madalas kang seryoso, no? Bahagyang natawa ng mahina si Damian. Sabi nila ganun daw ako. Dumulas ang mga daliri ni Elena sa kanyang labi at saglit itong natigilan. At ito, parang hindi sanay ngumiti. Pero alam mo Damian, gusto kong makita ang ngiti mo kahit isang beses lang. Napapikit si Damian. Pilit nilulunok ang bigat sa lalamunan. You already did. You just can't see it. Natahimik silang pareho. Tanging tunog lang ng tibok ng puso ni Damian ang naririnig niya. At doon niya naisip na baka nga sa sandaling yun, pareho silang natatakot. Salamat. Ngayon alam ko na kung paano kita makikilala. Bulong ni Elena. Hindi mo kailangang alalahanin ako dahil hindi kita papayagang makalimot. Pumikit ng mariin si Elena at doon na tuluyang bumagsak ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Salamat. Salamat sa pag-aalaga mo, Damian. Mahina niyang wika, puno ng taus-pusong pasasalamat at gaya nga ng napagkasunduan, agad na na-schedule ang operasyon ni Elena. Paglapag pa lamang nila sa US, diretso na sila sa pribadong hospital kung saan 5 doktor ang nakahanda at nakaantabay para sa maselang operasyon ni Elena. Tahimik lamang si Damian habang nakaupo sa labas ng operating room. Sa loob ay abala ang mga doktor at nurse, habang siya naman tila binabayo ng kaba na matagal niya nang hindi naramdaman. Nakatingin lang siya sa operating sign na nakailaw, paulit-ulit na pinipigilan ng sarili na hindi maglakad pabalik-balik. Sir, would you like to eat first? Tanong ng nurse sa kanya. No, I'll wait here. Lumipas ang 1 oras, 2, 3, hanggang sa umabot ng halos 5 oras ang operasyon. Sa bawat minutong lumilipas, mas lalo siyang hindi mapakali. Hanggang sa wakas, bumukas ang pinto, lumabas si Doc Morales, suot pa rin ng surgical mask,
Dok? Agad na tanong ni Damian. Ngumiti ang doktor. Pagod pero magaan ang ekspresyon. The surgery was successful, Mr. Vergara. She's stable now. The procedure went smoothly and her recovery looks promising. Para bang nabunutan ng tinik si Damian. Napaupo siya, napahawak sa sintido at napangiti ng marahan. Thanks God. Bulong niya na halos hindi marinig. Makikita mo na siya pagkatapos niyang magising. Sabi pa ni Doc Morales. She's really okay? Ayos lang ba ang asawa ko sa loob? Yes, Mr. Vergara. She's really okay. The operation went better than we expected. Walang komplikasyon. Kailangan lang niya ng sapat na pahinga. Halos hindi makapaniwala si Damian. Napahawak siya sa dibdib at marahang napailing. Para bang biglang guminhawa ang lahat ng bigat sa kanyang balikat. Pwede mo na siyang makita pag nagising siya. Pero sa ngayon, hayaan mo na natin siyang magpahinga. Wika ni Doc Morales bago tuluyang umalis. Naiwan si Damian sa labas ng silid. Nakatingin sa loob kung saan nakahiga si Elena. Lumapit siya sa salamin at marahang itinapat ang kamay na para bang hinahaplos ang mukha ng dalagang mula sa kabilang panig. You did it, Elena. Go to sleep now. I'll be right here watching over you. Mahinang sabi niya na halos ibulong. Ngunit ang katahimikan sa paligid, mawawakasan ng tumawag ang sekretary ni Damian na si Alvin upang ipaalam ang balita na nais niyang marinig noon pa. Sir, your father urgently wants you back in the Philippines. For what? Ani Damian. Well, sir, that one firm wants to give it now and he called the press con for it. Gusto niyang ikaw mismo humarap sa media, sir. Sinabi ng chairman na hindi pwedeng madelay. Kailangan mo raw bumalik sa lalong madaling panahon. Napahilot sa sintido si Damian. Alvin, I can't just leave. Nasa hospital pa ang asawa ko. Alam ko po, sir. Pero si chairman mismo ang tumawag. He said this deal could change everything for Vergara's Holdings. Hindi daw pwedeng ibang tao ang humarap. Sandaling natahimik si Damian. Napatingin sa loob ng silid kung saan payapang natutulog si Elena. Kita niya ang mga tubo, ang mahina nitong paghinga at ang katahimikan ng paligid. Sir? Tanong ulit ni Alvin. Hindi ko tatanggapin. Sir, hindi ba't ito po ang nais ninyo? Ang makuha ang ikalawang Vergara Holdings? Alvin, malamig na sagot ni Damian. Hindi ko kailangang makuha ang kumpanya. Kung kapalit naman yon, ang pag-iwan ko sa kanya. Pero sir, enough. Sabihin mo kay Papa, kung hindi niya kayang intindihin to, hindi ko tatanggapin. Hindi ko siya hahayaang magising na wala ako sa tabi niya. Understood, sir. I'll tell the chairman. Pagkababa ng tawag, lumapit si Damian sa gilid ng kama. Marahan niyang hinawakan ng kamay ni Elena. Pinisil iyon ng banayad. Hindi ko alam kung kailan ka magigising pero gusto kong maramdaman mong nandito ako. Hindi dahil sa kontrata, kundi dahil gusto kong ako ang unang makita mo. At sa mga araw na pagpapagaling ni Elena, ni minsan hindi naisip ni Damian na bumalik sa Pilipinas para tanggapin ang firm. Matapos ang isang virtual meeting, pabalik-balik siya sa hospital para lamang masiguro ang kalagayan ni Elena. So, you choose your wife over the company? Tanong ng ama ni Damian sa kabilang linya. Matapos ang ilang linggo nitong hindi sinasagot ang kahit na anong tawag ng kanyang ama. Tinuruan mo ko magmahal, di ba? So why are you trying to force it now? Gusto ko lang sukatin kung hanggang saan ang kaya mong gawin at hindi mo ko binigo sa bagay na yon. Umiwas si Damian sa kamera kung saan nakatitig ang kanyang ama. Mahal ko siya, Papa, at kung papipiliin mo ko, sa firma o kahit saan pa, si Elena ang pipiliin ko nang hindi ako magdadalawang isip. Tahimik ang kabilang linya sa ilang segundo bago muling nagsalita ang ama ni Damian. Mas mababa na ang tono, halos parang napangiti. Finally, Damian, ngayon lang kita narinig magsalita ng may puso. Hindi ko to ginawa para marinig mo yan. Ginawa ko to dahil sa unang pagkakataon. May taong nagparamdam sa akin kung ano talaga ang mahalaga. Malamig pero tapat na sagot ni Damian. Then you've learned. Dalihin mo siya pabalik dito kapag handa na siya. Gusto ko siyang makilala. Napahinga ng malalim si Damian, hindi makapaniwala sa narinig. You mean, you approve? Kung siya ang dahilan kung bakit natutunan mong tumingin sa labas ng negosyo, oo. Sagot ng ama
na bahagyang tumawa. At siguro, panahon na ring makita ng mundo kung sino ka kapag hindi ka lang si Damian Vergara ng kumpanya. Pagkababa ng tawag, hindi napigilan ni Damian ng mapangiti. Ilang sandali pa, dumating na ang doktor ni Elena upang tanggalin ang benda sa mga mata nito. Ang araw na pinakahihintay nilang dalawa. Kinabahan si Damian habang pinagmamasdan ng bawat kilos ng doktor. Tahimik ang buong silid. Tanging tibok lang ng puso niya at ang mahinang paghinga ni Elena ang maririnig. Handa ka na ba, Miss Vergara? Tanong ng doktor. Huminga ng malalim si Elena. Hindi ko alam pero siguro oo, handa na ako. Dahan-dahang inalis ng doktor ang mga benda. Habang ginagawa yun, napapikit si Damian. Parang siya mismo ang kinakabahan. Okay, dahan-dahan mong idilat ang mga mata mo. Sabi ng doktor. Unti-unting iminulat ni Elena ang kanyang mga mata. Sa una, puro liwanag lang ang kanyang nakita. Parang naglalaro ang mga anino sa paningin niya. Hanggang sa unti-unting luminaw ang lahat. Ang puting kisame, ang ilaw, at ang anyo ng isang lalaki na katayo sa harap niya. Namilog ang mga mata niya, napahawak sa dibdib, parang hindi makapaniwala. Damian, ikaw? Ikaw pala yan? Lumapit si Damian kay Elena nang mas malapit. Doon ay kinuha niya ang kamay ni Elena at inilagay iyon sa kanyang pisngi. Oo, Elena, ako to. Hindi ako makapaniwala. Parang panaginip ang lahat ng to. Panginginig ng labi ni Elena habang pinagmamasdan sa unang pagkakataon ang perpektong mukha na una niyang nakita. Hindi ito panaginip. Totoo ako, Elena. Totoo lahat ng to. Huminga ng malalim si Elena at napaluha ulit habang pinagmamasdan siya. Ngayon ko lang nakita ang mukha ng lalaking tinig lang ang kilala ko. At masigit ka pala sa inaakala ko, Damian. At ngayon ko lang nakita kung gaano ka kaganda kapag umiiyak. Damian, salamat. Hindi lang binigyan mo ko ng paningin, kundi dahil tinuruan mo kong makita ang mundo at ang sarili ko sa paraan na hindi kailanman ko nagawa noon. Napangiti lamang si Damian at matapos iyon, ilang araw pang lumipas na wala siyang ginawa kundi bantayan ng asawa hanggang sa tuluyan itong gumaling. For your girlfriend, sir? Tanong ng staff sa isang luxury American Diamond luxury shop. No, for my wife. Sagot ni Damian at pinagmasdan ng iba't ibang disenyo ng wedding ring sa harap niya. Any preference, sir? Tanong ng sales lady na may mahinhing ngiti. Tumingin si Damian sa display, mga mamahaling singsing na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Ngunit sa halip na piliin ang pinakamalaki o pinakabrilyante, tumigil ang mata niya sa isang simple pero eleganting disenyo na may manipis, may maliit lang na bato sa gitna. This one. Habang binabayaran niya yon, napangiti siya ng marahan. Ilang linggo pa lang mula nang muling makakita si Elena. Pero bawat araw na kasama niya ito, parang bagong simula. Pagbalik niya sa hospital, nadatnan niya si Elena sa hardin ng pasilidad na kaupo, nakangiti, pinagmamasdan ng langit. Sa unang pagkakataon, nakita niya na ang mundo sa sariling mga mata. Ang ganda ng langit dito, sabi ni Elena nang marinig ang mga yabag ni Damian. Parang mas malinaw pa kaysa sa panaginip ko. Halika, wika ni Damian. Lumapit siya kay Elena at marahang hinawakan ng hawakan ng wheelchair nito. Magtungo tayo sa rooftop para mas makita mo ang dapit hapon. Ngumiti si Elena, bahagyang inabot ang kamay ni Damian. Sige, pero dahan-dahan lang, baka mahangin sa taas. Don't worry, hawak kita. Sagot ni Damian, sabay marahang itinulak ang wheelchair palabas ng silid. Tahimik silang umakyat sa rooftop at pagdating roon, sinalubong sila ng malamig na simoy ng hangin at ang kulay kahel na langit na unti-unting nilalamon ng dilim. Wow, ganito pala yung sinasabi nilang golden hour. Hindi ko akalaing ganito siya kaganda. Bulong ni Elena. Sobrang ganda. Si Damian na hindi tumingin sa langit. Napangiti si Elena. Ngunit napansin niya ang paraan ng pagkakatitig ni Damian sa kanya na para bang siya ang tanawin. Bakit ganyan kang tumingin? Because for me, ikaw ang pinakamagandang tanawin dito. Napayuko si Elena. Pinigilan ng tawa pero halatang kinikilig. Damian naman, hindi ako nagbibiro.
Lumuhod si Damian sa harap niya. Tsaka inilabas ang maliit na kahon mula sa bulsa. Binuksan niya iyon at sa loob, kumislap ang simpleng singsing na pinili niya upang ilahad ang pagmamahal. Let's start over. This time, no pretenses, no contracts. Just you and me, Elena. Natigilan si Elena at napatingin sa lalaking unang nakita ng kanyang mga mata matapos ang operasyon. Ang lalaking nagturo sa kanya ng halaga ng buhay at ang unang lalaking nagpatibok ng kanyang puso. Bakit? Ibig kong sabihin, paano? Mahina niyang tanong. Ngumiti si Damian at nanatiling nakaluhod at pinagmasdan ng babaeng unang pumukaw sa kanyang atensyon at ang babaeng unang nagpalambot ng matigas niyang puso. Hindi ko alam kung paano, pero natatandaan ko na sa unang beses kong narinig ang boses mo. Doon ako nahulog. Nahulog sa balon na tila hindi ko man alam ang lalim. Pero alam kong ayokong umahon. Walang araw na hindi kita iniisip, Elena. Kahit noong mga panahong sinasabi kong ayokong masangkot ka, na gusto kong manatiling kontrolado hindi ko magawa. Damian, bigkas ni Elena. You made me see the world differently. Hindi lang puro trabaho, hindi lang puro tungkulin. Tinuruan mo kong maramdaman ulit. And for that, I don't want to let you go anymore. Tumulo ang mga luha ni Elena. Hindi ko alam na ganito pala yung pakiramdam kapag minahal ka rin ng taong mahal mo. Mahal na mahal kita, Elena. Wika ni Damian na nanatiling nakaluhod, hawak ang pulang box ng singsing. Sa kahit na anong bersyon ng susunod na buhay at mga panahon, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Dugtong pa ni Damian, sabay dahan-dahang binuksan ang maliit na pulang kahon. Damian, mahina niyang bulong, halos hindi makapaniwala sa nakikita. Hindi ko alam kung may tamang oras o lugar para mag-propose. Pero alam ko kung sino ang tama. Kaya ngayon, Elena, will you marry me again? This time, hindi bilang parte ng kontrata, kundi dahil mahal talaga kita. Napahagulgol si Elena, sabay tumango nang walang pag-aalinlangan. Oo, Damian, oo, papayag ako. Ngumiti si Damian at marahang isinuot ang singsing sa daliri ni Elena. This time, walang kondisyon, walang usapan, just us. Natawa si Elena sa gitna ng luha, sabay sagot ng mahina. Just us. Pagkatapos, yumuko si Damian at marahang hinalikan si Elena. Isang halik na puno ng pangako at bagong simula. Sa likod nila, ang langit ay nagkulay kahel at parang nagpapaalala na minsan, kahit matapos ang dilim, may mga pusong natutong magmahal. At doon sa US, itinuloy ni Elena at Damian ang kasal. At this time, kasama ni Elena ang kanyang kaibigan na si Ana at ang kanyang ina na sa wakas, nakita na Elena. At si Damian naman, ipinakilala sa kanyang ama ang babaeng makakasama niya panghabang buhay. At doon, kahit hindi hinihingi pa, ay ibinigay ng tuluyan kay Damian ang ikalawang firm kung saan pag-aari na ngayon ni Damian. Mahal na mahal kita, Elena. Sambit ni Damian sa gitna ng pasilyo matapos ang sagradong sumpaan. Napangiti si Elena habang pinupunasan ng luhang kusang tumulo sa kanyang pisngi. At mahal na mahal din kita, Damian. Sagot niya, sabay higpit ng kapit sa mga kamay ng asawa. Tahimik ang lahat ng sandaling yon at tanging tibok lang ng kanilang mga puso ang naririnig sa loob ng simbahan. Nakatayo sila sa gitna ng mga puting bulaklak. May mga ilaw na kumikislap sa paligid at ang mga mata ni Damian nakatuon lang kay Elena. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para maging karapat-dapat sa'yo. Pero nagpapasalamat ako araw-araw na minahal mo ko kahit noong wala akong nakikita. Dahil hindi ko kailangang makita ka para maramdaman kung gaano kita kamahal. Sagot ni Damian, sabay yakap kay Elena ng mahigpit. Nagpalakpakan ng mga tao at si Ana ay umiiyak na may ngiti sa labi habang pinupunasan ng panyo ang luha. Sa likod ay abot tenga rin ang ngiti ng ina ni Elena na sa unang pagkakataon, nakitang masaya at kompleto ang anak niya. Lumapit naman ang ama ni Damian pagkatapos ng seremonya at tinapik siya sa balikat. She's perfect for you, son. At ngayon alam kong nasa tamang kamay na ang kumpanya. Pero higit sa lahat, masaya akong nahanap mo rin ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Ngumiti si Damian at nagpasalamat.
Paglingon niya, nakita niyang nakatingin sa kanya si Elena. Ang babaeng minsan ay tanging boses lang ang kilala sa kanya. Pero ngayon, siya na ang dahilan ng bawat araw nito. Habang lumalabas si Elena at Damian sa simbahan, magkahawak kamay, tinamaan sila ng liwanag ng dapit hapon. Muling nagkulay kahelang langit at sa gitna ng lahat ng iyon, magkasabay silang napangiti. Hindi man perpekto ang simula nila, pero malinaw sa kanilang dalawa na ang pag-ibig na pinagdaanan ng dilim ay siya ring pag-ibig na natutong magningning sa liwanag.